Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Banggitin ho muna natin ang awit tungkol sa mabuting balita. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akaying damayan ang iyong anak. Sa sugat ni Jesucristo, gawin mo kaming kasalo ng may pagsintang wagas. Habang kami nabubuhay, gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng poong Hesukristo. Sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan, kapag si Kristo'y katabi. Sa krus ni Jesus kasalo, kaya sa langit panalo, ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw sa daigdig, ipisan kami sa langit, upang laging magalak. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon ho ay 15 ng Setyembre, bukod ho sa ginugunita natin ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Ngayon din po ay araw ng debosyon natin sa ating pintakasi ang mahal na Birheng iniakyat sa langit. Wag ho natin kakalimutan, every 15th of the month, hindi lang sweldo day yon sa mga may sweldo at sumusweldo. Pero para sa atin dito sa Leberisa, sa ating parokya, huwag kakalimutan tuwing 15 ng buwan, ating pong ginugunita ang ating debosyon sa mahal na Birhen ng Asunsyon. At tunay nga namang araw ito ng pagpapala, pero katakataka, no? Kahapon ipinagdiwang ho natin ang kapistahan ng pagtatanghal sa krus na banal. At alam po natin na hindi lang yung krus at kamatayan ni Kristo ang ating ginugunita, kundi ang kanyang tagumpay sa krus. And we always remember, the Eucharist is the great remembrance of our salvation. Kapag tayo ay nagdiriwang ng banal na misa, ipinagdiriwang, ginugunita, inaalala natin ang kaligtasang ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. We remember, we celebrate, we believe. Yan ang meron tayo kapag may misa. Ito'y paggunitan natin sa dakilang gawa ni Kristo, ang kaligtasan ng tao. Kaya kahapon, itinanghal ang krus na banal. Hindi lang ho natin, parang ang hirap yatang sabihin, we celebrate the death of the Lord. Parang sa atin ikaw ba kapag pumupunta sa lamay, sinasabi mo, congrats? Of course not. Baka palayasin ka kagad. Hindi natin sinasabi yun.
Tayo ay nakikidalamhati. Tayo ay nakikiisa. Kaya parang ang hirap sabihin, we celebrate the death of the Lord. Kaya nga ngayon, parang ang hirap sabihin, we celebrate the sorrows of Mary. Ipinagdiriwang ba natin ang pagluluksa, ang paghihirap, at pagdalamhati ng ibang tao? Kaya we do not just say the word celebrate. We remember. Inaalala natin. Binabalikan natin. Hindi dahil sa gusto nating maulit. Sabi nga, isang beses lang. Hindi natin pwedeng ulitin. Kaya ang sakripisyong ipinagdiriwang natin sa misa ay tunay na sakripisyong inalay ni Kristo. Hindi ito reenactment. This is indeed, we celebrate and we believe that this is the Eucharist, the sacrifice of Jesus. At tandaan ho natin, may mahalagang tao sa paanan ng krus ni Kristo. Yan ang kanyang mahal na ina. And that is what we remember today. Pagkatapos nating alalahanin ang kamatayan ni Kristo sa krus, inaalala rin natin ngayon ang paghihirap, dalamhati ng kanyang mahal na ina sa paanan ng krus. Kaya tayo po ay iniimbitahan ng ating mga pagbasa ngayon na alalahanin natin hindi lang yung mga sarili nating hirap, hindi lang yung mga sarili nating pigati, sakripisyo. Minsan, natutukso tayo na lagi nating isinusumbat sa iba ang paghihirap, sakripisyo, pagdadalamhati natin. Ipinamumukha natin lagi sa kanila na naghihirap ako para sa iyo, na nagsasakripisyo ako para sa iyo. Huwag ho nating kakalimutan. Sabi nga ng pagbasa ho natin, sabi nga ng kasulatan, sabi ng Biblia, huwag mo nang ipaalam ang sakripisyong ginagawa mo sa kahit kanino man, kahit sa pinakamalapit mong kaibigan. Hayaan mo ang Diyos na tahimik na nakakakita ng sakripisyong ito ang magbigay ng gantimpala mo. Dahil sabi nga, kapag pinangunahan mo na ang papuri, ang pasasalamat at gantimpala, ano pang hinihintay mo mula sa Diyos? At sa araw na ito mga kapatid, tamang-tama naman, araw ng ating debosyon, sabi ko nga kahapon, kung may nawawala sa atin, meron naman dumarating. Kapag may nagsasaradong ang pintuan, may nagbubukas din naman. Kaya nga sa kamatayan ni Kristo, ginugunita rin natin ang tagumpay at kanyang muling pagkabuhay. Sa araw na ito mga kapatid, tayo man ay iniwan ng isang lingkod, tayo naman ay binibigyan muli ng Panginoon ng isa pang lingkod. Kaya tayo'y nagagalak at nagpapasalamat sa pagdating ng bago nating makakasama sa parokya upang maglingkod. Kaya siguro parang unforgettable sa kanya ito. Sorrows of Mary. Binabalaan ka namin, brother. No? Magdadalamhati ka rin. No? At kasama ka namin sa pagdadalamhati. Pero wag mong kalilimutan, hindi ka mag-isa. Let us welcome in our community, Brother Joshua Francis Garcia. No? I-welcome mo natin si Brother Joshua. No? Sabi niya, Father, isama mo yung Francis, baka akalain nila artista yung dumating. No? Joshua Francis Garcia. At nawa ang kanyang presensya sa atin ng ilang buwan ay tunay na maging tanda ng Panginoon. Na huwag tayong makakalimot at mag-aalala sa oras ng mga dalamhati at pagsubok, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iiwang nag-iisa ng Diyos. Ang pagdating ni Brother Joshua sa araw ng paggunita
sa pagdadalamhati ni Maria ay paalala sa atin na ang Diyos ay laging nakaalalay. Meron at merong tulong pa rin na darating para sa atin. Nawa sa misang ito, sa tulong ng panalangin ni Maria, hindi lang natin alalahanin ang mga hirap at sakripisyo natin sa buhay. Huwag din natin kakalimutang tandaan na maraming beses sinamahan, tinulungan tayo ng Panginoon sa mga dalamhati natin sa buhay. Amen.